Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Sa araw na ito ay ipinagpapasalamat natin sa Panginoon Diyos ang panibagong pagkakataon sapagkat minsan pa ay maririnig natin at matutunghayan natin ang mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na nasusulat sa Biblia. At ito po ay ihahatid sa inyo sa pamamagitan po ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito, makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, isang mahalagang paksa po ang ngayon ay inihanda po sa atin sapagkat ito po ay may kinalaman po sa araw-araw ng ating pamumuhay, sa araw-araw ng tinatawag na ating pakikipagbaka, ng ating pakikisalamuha sa ating kapwa-tao, at sa atin, maging sa ating mga kamag-anak. Ang paksa ay may ganito pong pamagat: mas maigi ang magpatawad kaysa maghiganti. Ang paksang araling ito ay maghahatid sa atin o makatutulong sa atin sa isang mabuting pagpapasya kung tayo po ay dumarating sa kalagayang tayo ay napagkasalahan ng ating kapwa-tao. Makikita din natin ang malaking pagkakaiba ng paghihiganti kumpara sa kung tayo ay magpapatawad. Kaya pasimulan po natin ang pag-aaral, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kapatid na Neraya, ano po ba ang karaniwang nagiging reaksyon ng mga tao kung siya po ay napagkakasalaan ng kanyang kapwa-tao? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Hukom o sa Aklat ng mga Hukom, Kapitulo 15, versikulo 11. Sasalin po ng Biblia ang Revised Tagalog Popular Version. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Huda ay nagpunta sa Yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, "Hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami ay nadadamay. Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin." Sagot niya. Ang talata pong ito ay nagpapahayag tungkol sa kaganapan sa panahon ng kilala nating isang malakas na lalaki ng kanyang kapanahunan. Ito ay si Samson. Gaya ng ating narinig, ang kanyang mga kababayan, ang mga kalalakihan ay tumungo sa kanya galing sa Huda at siya kinausap sa isang yungib. At tinatanong siya, hindi mo ba alam sa panahong ito nasasakupan tayo ng mga Pilisteo? Bakit mo anya ginawa sa kanila yon? Pati kami nadadamay. So ang sagot po ni Samson, ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. So dito po ay maunawa natin na ang karaniwang reaksyon kapag ang tao po ay nagagawa ng masama ng kanyang kapwa, ay nagagawa itong gumanti. Yun ang karaniwan. Bagamat merong ilan na nakapagpapasensya kapag siya ay pinagsasalita ng masama, ginagawa ng masama o napag-iisipan ng masama. Pero ang mas nakararaming bilang ng tao, katulad ni Samson, natututo ang tao na gumanti. At minsan, yung paghihiganti, mas masakit o mas masama kaysa sa nagawa sa kanya
ay iginaganti niya. Kumbaga, parang sa panahon po natin ngayon, mga giliw naming taga-subaybay, masamang tingin lang ng kanyang kapwa, agad gusto niya gantihan ito ng mas mabigat kaysa sa masamang tingin. At alam po naman natin yun na nagiging kalikasan sa tao na pag siya ay napagkasalaan, ginawan siya ng masama ng kanyang kapwa-tao, ang taong pinagkasalaan ay nasa namang gantihan siya ng mas triple o dobling kasamaan sa ginawa sa kanya. Yun po ba, kapatid na Neraya, ay nagiging kasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon? Hindi po. At kung sasangguniin nga po natin ang kalooban ng Diyos, maunawa natin ang kanyang mga pagtuturo. Pakibasa niyo po ang nakasulat sa Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa isang pagtuturo po na ito na ang kasangkapan ng Diyos ay si Apostol Pablo, tinalakay niya po ito sa kapatiran o sa mga unang mananampalataya na noon ay naniniraan sa dako ng Roma. Gaya ng kanyang sinabi, kung sa sanglibutan, kapag ginawang ka ng masama, ay ang reaksyon ay gumawa din ng masama o maghiganti, pero sa mga Kristiyano, ayon sa kalooban ng Diyos, huwag anya kayong gaganti. Huwag kayong maghihigantihan sa isa't isa. Huwag niyong pairalin yung galit na nararamdaman nyo sa inyong kalooban sa kapwa-tao na gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, bigyang daan natin at mas matakot tayo sa galit ng Panginoon. Sapagkat nasusulatan niya, sinabi ng Panginoon, akin, hindi para sa inyo. Akin anya ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa makatuwid, mga giliw naming mga taga-subaybay, napakamahalagang malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi po natin aalamin at kung hindi po natin naririnig ang mga pagtuturong ito, posibleng ang tao ay manghawakan na lang sa maling katwiran na kaya naman ako gumanti, tao lang di ba? Yan ang karaniwang sinasabi. Tao lang naman ako. Kaya nadadala ako ng bugso ng aking kalooban. Para ba kasi ang pakiramdam ng tao kapag siya'y napagkakasalaan ay para bang natatapakan na ang kanyang buong pagkatao, niyuyurakan yung kanyang pagkatao. Na hindi po nagiging maganda ang dating sa kanya. Pero ngayon, alisin po natin yung katwirang, pasensya na, tao lang. Sapagkat sa mga nakakaunawa at nakakaalam ng kalooban ng Panginoon, hindi po natin magagamit na dahilan yun para tayo'y magiganti. Sapagkat maliwanag na maliwanag ang sinasabi ng mga talatang atin pong binasa na ang Diyos ang gaganti. Wala sa ating karapatan, wala sa ating responsibilidad ang pagganti laban sa mga taong sa atin po ay nagkasala. At sa halip na tayo ay magiganti, kapatid na Neraya, ano po ang nararapat nating gawin sa mga nagkakasala sa atin? Ipinaliwanag din po yan ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Mababasa po natin ang kasagutan sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 13. Sa salin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version, pakibasa po, kapatid na Benhanan. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din naman kayo. Narito po ang maliwanag na pagpapayo at pagtuturo sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Ang una niya pong ipinayo, magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Sa ibang salita po ng magpaumanhinan, magkaroon ka ng kaloobang handang magpasensya. Sa mundong ito, mahalaga po yung marunong ka magpasensya sa iyong kapwa para hindi ka mahulog sa tinatawag na paghihiganti. At hindi pwede naman puro ka lang pasensya. Minsan nauubos din po kasi yung pasensya o pagpapaumanhin. Kasama nun anya, para hindi ka matuksong gumanti, ay magpatawad kayo. Kung meron anyang dahil sa sinalita sa yung masama, napag-isipan ka ng masama o ginawa ka ng masama, talagang naghihinanakit ang ating kalooban. Kung paano anyang pinatawad kayo ng Panginoon, kayo'y magpatawad din naman.
So ito po ang mas magandang gawin. Dahil nga ibinabawal ng Panginoon yung paghihiganti. At hindi mo po yun na matutupad kung hanggang pasensya ka lang. Para matapos at matuldukan yung akayin ka sa paghihiganti, patawarin mo yung mga nagkakasala sa'yo. At ang uri ng pagpapatawad, kung paano ka pinatawad ng Panginoon, ganun ka rin magpatawad. Kasi tayo naman, marami rin tayong kasalanan sa Diyos eh. Totoo po yun. Pero bagamat kung iisipin o kung tutuusin sa dami ng ating kasalanan, pwede na sana tayong parusahan batay sa dami o sa laki ng ating kasalanan. Pero mas pinili ng Diyos na tayo sa halip na parusahan ay bigyan ng tsansang magbago. Kaya ang ginawa po niya ay pinatawad tayo. So kumbaga, kung inuutosan niya tayong magpatawad, okay lang po yun. Kasi tayo naman ang unang nakaranas ng pagpapatawad. Sabi nga, pinatawad upang matutong magpatawad. Pinagpasensyahan tayo ng Panginoon para matuto rin tayong magpasensya sa isa't isa. Dito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay mararamdaman natin yung tapat na kalooban ng Panginoon sa pagsasabi niyang huwag kayong mga hihigantihan. Sapagkat siya mismo ang unang-unang gumawa nito sa atin. Sapagkat sabi nga ng kapatid na ni Raya, kung ang Diyos ay hindi nagpapasensya, kung ang Panginoon ay hindi nagpapatawad sa ating mga kasalanan, abay, matagal na po tayong natunaw sa mundong ito. Dahil kung ang kalooban na ng Panginoon ay gaya ng kalooban ng tao na agad-agad gusto niya gantihan yung mga nagkasala sa Kanya. Pero hindi ganoon ang Panginoon. Siya ay nasa lubos na otorisasyon para sabihin sa ating magpasensya kayo, magpatawad kayo, sapagkat siya ang unang nagpasensya, siya ang unang nagpatawad po sa ating mga tao. Kaya dahil dito, kapatid na Neraya, bakit mas maigi pa ang magpatawad kaysa sa maghiganti? Basahin po natin ang isang talinghaga ng Panginoon na kapupulutan po natin ng malaking aral. Na dito ay mauudyukan talaga tayo na mas tamang desisyon na sa harap ng mga nagkakasala sa atin ay magpatawad kaysa maghiganti. Basahin po natin ang nakasulat na talinghaga sa aklat po ng Mateo. Ang kapitulo po ay 18, ang bersikulo po ay 21 hanggang 27. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari na nagnais makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibasay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak, at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping yon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Narito po ang isang mahalagang talinghaga ng Panginoon sa isang paghahambing para lalo po nating maunawaan, mga mahal naming taga-subaybay, na mas maigi talaga ang magpatawad, magpasensya, kaysa sa maghiganti tayo sa mga taong nakagawa ng kasalanan o kasamaan sa atin. Sa isang paghahambing ay tinanungan ang Apostol Pedro dahil sabi ng Panginoon, patawarin nyo yung mga nagkakasala sa inyo. Ang sabi ng Apostol Pedro, makailang beses ba na magkakasala ang aking kapwa o ang aking kapatid at ako'y magbibigay ng pagpapatawad? Maaari na ba yung makapito? Yung 7 times na pagpapatawad? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabi sa inyong makapito, kundi makapitumpung-pito. Hindi naman po literal ang ibig sabihin nito, na ang ibig sabihin ng makapitumpung-pito ay 70 times 7.
So, ibig sabihin, kung kukwentahin natin, kapatid na Benhanan, ay 490 opo. times. Na kapag ka umabot na sa ganung pagpapatawad, tuldok na o tapos na. Bagamat napakahaba, napakarami. So, pinapakita lang ng Panginoon na sa usaping pagpapatawad, kahit marami o ulit-ulit na ikinapagkasalahan ng iyong kapatid o ng iyong kapwa, mas maigi pa rin magpatawad. At nang ipakita yung kaigihan nito, ipinaliwanag yung paghahambing doon sa Panginoon na mayroon siyang alipin, na yung alipin niya ay may utang sa kanya. Na batay sa kanyang utang, siya sinisingil at wala siyang maibayad. Na ang pwede sanang pagbayad ay ipagbibili yung kanyang asawa at anak at yung lahat ng ari-arian. Pero nakiusap o humingi ng pagkakataon ng alipin para siya makabayad. Nanikluhodan niya, nagpakababa, at nagsabi, pagpasensyahan mo ako hanggang sa mabayaran kong lahat. Pero sa halip na hintayin yung panahon ng pagbabayad, dahil sa habag o laki ng awa ng Panginoon sa alipin yon, siya niya'y pinalaya na at pinatawad sa kanyang mga utang. So hindi na po siya siningil, hindi na siya ginantihan sa kanyang utang na katumbas ng salitang kasalanan. So ang naging biyaya dun sa Panginoon na nagpatawad at nabiyayaan din yung aliping pinatawad. Ano po yung kagandahan doon? Pagka po kasi meron taong nagkasala sa'yo, hanggat di mo napapatawad yun, talagang dalahin mo yun eh. At yung makikita mo yung taong yun na nagkasala sa'yo, may utang sa'yo, parang sabi nga, kumukulo yung dugo mo eh. Parang nakukulong ka sa inis, sa galit, at parang gusto mo talagang gumanti ng masama sa kanyang ginawang masama. Pero pag nagpatawad ka, ikaw ang unang nakakalaya. Pinalalaya mo yung sarili mo sa galit, sa puot, sa paghihiganti. Kaya sa nagpatawad, merong benepisyo sa iyo yun. Merong magandang epekto yon. Ganon din po dun sa pinatawad. Kasi pag ang tao, sabi nga, pag marami kang utang, marami kang kasalanan sa iyong kapwa, lumiliit ang mundo mo. Hindi mo alam kung saan ka tutungo. Takot kang lumabas, takot kang makita, baka gantihan ka. Pero pag nalaman ng taong yun, pinatawad mo na siya, nakalalaya siya sa takot, nakalalaya siya sa pag-aalala, at sa pangamba na baka siya gantihan ng masama, ng higit na masama, kaysa sa ginawa niyang masama. So dito maunawa nating pareho pong nabebenepisyuhan ang nagpatawad at ang pinatawad. Ibig pong sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay, napakadali kasing sabihin ng tao na kaya madali kong patawarin kasi napakaliit naman ang pagkakasala sa akin. Pero mapapansin natin itong sa talinghaga ng ating Panginoon Diyos, ang katumbas ng kasalanan ng kanyang alipin ay buong pamilya. Ano po? Buong pamilya at ang buong ari-arian. At masasabi nating hindi maliit na kasalanan ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Pero bakit nagawang magpatawad ng ating Panginoon? Ang nag-udyok po sa Panginoon ayon sa talinghaga ay ang kanyang kahabagan. Ibig sabihin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagiging makatao sa kanyang alipin. At magagawa natin ang maging mapagpatawad sa ating kapwa kung ito rin po ang damdamin na taglay po natin. Kaya lamang po tayo nahihirapang magpatawad, kasi nga po, hindi po tayo napangingibabawan ng pag-ibig na itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Sa halip na pag-ibig, ay nababalutan ang ating puso ng poot, galit. Kaya yun nga po yung sinasabi ng kapatid na ni Raya na wag nating hayaang makulong tayo, alipinin tayo ng galit at puot. Pangimbabawin natin yung pag-ibig, pagmamahal, pag-unawa sa ating kapwa-tao. Pagka ganoon po, napakaginhawa na pong magpatawad sa ating kapwa. Maliit man o malaki ang kanyang pagkakasala sa atin. Pero dapat po nating tandaan na kapag ka po tayo sa halip na magpatawad ay ginantihan natin yung nagkasala sa atin, abay, mayroon na tayong pananagutan dito sa batas ng tao. Ano po? At higit sa lahat, may pananagutan tayo sa batas ng Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya dito po'y makikita po natin na mas maginhawa po ang magpatawad kaysa ang maghiganti. Sapagkat
kung hindi naman tayo magpapatawad sa ating kapwa, kapatid na Neraya, ano naman po ang magiging masamang idudulot nito sa mga taong ayaw magpatawad sa kanilang kapwa-tao? Para matutunan po natin ang lalong pagpapatawad at piliin natin ito sapagkat meron namang masamang epekto kung hindi tayo magpapatawad. Ituloy po natin yung pagbasa ng talinghaga. Dito pa rin po sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 28 hanggang 35. Ngunit ang aliping ding yon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nalikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yon, sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Napakaliwanag po ang mensahe ng talinghagang ito, na talagang masasabi natin, mas maigi ang magpatawad kaysa maghiganti. Ang aral na dito po'y maunawa natin, kung tayo po ay hindi magpapatawad, matutulad po tayo dun sa masamang alipin na ang expectation ng kanyang Panginoon nakatanggap siya ng pagpapatawad, matututo rin siyang magpatawad. Pero sa halip na matutong magpatawad, nung makita niya, nung kapwa niya alipin na may utang o may kasalanan sa kanya, siningil niya ito. At mas malupit pa siya sa kanyang Panginoon dahil sinunggabanan niya, sinakal, at sinabihang bayaran mo ang utang mo. Nanikluhod ang kanyang kapwa, nakiusap sa kanya, na humihingi ng pagpasensyahan mo pa ako, humihingi ng palugit para siya ay makabayad. Pero ayaw niya. Ayaw niyang pagpasensyahan. Ayaw niyang patawarin. Sa halip, ipinabilanggo niya pa ito sa utang na 100 denaryo lamang. Kumbaga, 100 dinars lang po yung kanyang utang. Siya yung utang niya mas malaki kaysa doon sa utang ng kanyang kapwa alipin. Nagawa siyang patawarin. Pero siya, mas maliit ang utang ng kanyang kapwa alipin. Hindi niya magawang mapatawad. Hanggang sa ito niya ipagdusahan niya sa kulungan at mabayaran yung kanyang utang. At nung makita yun ng kapwa niya alipin, naiulat siya ngayon sa kanyang Panginoon na nagpatawad sa kanya. Ang ginawa ng Panginoon, nang mabalitaan yung kalupitan ng aliping ito na pinatawad na hindi marunong magpatawad, kinausap at sinabi sa kanya, ikaw nga, pinatawad kita pero hindi ka marunong magpatawad. Kaya ang ginawa, ibinigay ng Panginoon sa tagapagparusa. Napatawad na sana siya, pero dahil di siya marunong magpatawad, pinarusahan siya. At ang aral, sabi ng Panginoon, gayon din ang gagawin ng inyong Ama sa langit kung hindi tao sa pusong patatawarin nyo ang inyong kapatid. So, ibig sabihin, pagka pinatawad ka at marunong ka magpatawad, ikaw na nagkasala, patatawarin din. Pero kung pinatawad ka at di ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. At sa halip, parurusahan ka ng Panginoon. Kapag hindi ka marunong magpatawad niya ng tao sa pusong pagpapatawad. Ano ba ibig sabihin ng tao sa pusong pagpapatawad? Iba po kasi yung nagpapatawad ng tao sa puso kumpara sa, sabi nga nagpapatawad mula sa nguso. Yung mula sa nguso pinatatawad na niya kita, wag mo na lang uulitin Sa bibig lang hanggang yung bibig lang, opo. Pero yung mula sa puso, katulad ng Panginoon, mula sa puso,
gaano man karami, gaano man kalaki. Dahil mula sa puso ang pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan, tulad ng dinilit niya na lahat ng record ng ating kasalanan, hindi niya naaalalahanin pa yon at hindi na siya manunumbat sa mga kasalanang ating nagawa dati dahil pinatawad niya na tayo. Ganon ang dapat na paraan o uri ng pagpapatawad. At matakot po tayo sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin po tayo patatawarin. At pag hindi tayo nakatanggap ng kapatawaran, sa araw ng paghuhukom, lilitisin tayo at bibigyan tayo ng kaparusahan batay sa ating mga kasalanan. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay lalong naging malinaw po sa atin ang kalooban ng ating Panginoon kung bakit ibig niya na tayo bilang kanyang mga lingkod ay maging mapagpatawad gaya ng pagpapatawad na ginawa niya sa atin. Alam niyo po, kung minsan nadadaig ang tao ng kanyang tinatawag na pride, na para bagang ipinagpapalagay niya ang kanyang sarili na mas higit na mas malinis kaysa sa kanyang kapwa-tao. Bagay na hindi po tama, sapagkat bilang tao, tayo po ay nagkakasala sa harap ng Diyos, sa harap ng ating kapwa-tao at maging sa batas ng tao. Pero hindi nagiging dahilan para ang Diyos ay tikisin tayo at alisin sa atin yung pag-asa na tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Hanggat maaari lamang, huwag natin sasadyain yung pagkakasala natin. At tiyakin po natin, mga giliw naming mga taga-subaybay, na kung tayo ay magpapatawad, ay magpatawad tayong gaya ng pagpapatawad na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa atin. Kasi meron ngang sinasabi nga, kapatid na ni Raya, no? Napatawad na siya sa isang kasalanan. Pero after 10 years, nagkasala uli sa kanya yung kanyang kapwa. Abay, yung kasalanan ng taong yon nababalikan pa 10 years ago. So, hindi yon ang sinasabi ng Panginoon. Pag tayo nagpatawad, magpatawad tayong mula sa puso. Ang sabi nga ng kasulatan, ang Panginoon Diyos, nang tayo ay patawarin, lahat ng ating pagkakasala ay itinapon niya sa kanyang likuran at hindi na niya nililingon yun. Kaya panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Gawin natin ang kanyang kalooban. Kapatid, meron bang nagkasala sa iyo na hanggang ngayon ay hindi mo pa kayang patawarin? Ito na ang pagkakataon. Alang-alang sa pagmamahal ng Diyos, alang-alang sa pagpapatawad ng Diyos na ginawa niya sa iyo, patawarin mo ang iyong kapwa. At kung meron tayong pinagkasalaan, humingi rin tayo ng tawad sa ating pinagkasalaan. Ang punto, inaakay tayo ng mga pagtuturong ito sa kaloobang tayo ay pinatawad upang maging mapagpatawad. Ipagpala po sa atin ang pagtuturong ito mula ngayon at magpakilanman. Amen.